Praise the Lord! Hallelujah! Tayo pong muli ay makakapakinig ng salita ng ating Panginoon at ang ating pong pag-uusapan ngayon ay God is on your side. Ang Diyos ay sumasa atin sapagkat sinabi sa kanyang salita, if God is with us, who can be against us? Mga minamahal, ito po ang ating pong pagbubulay-bulayan. Hinango po sa Book of Psalm, Aklat ng mga Awit, chapter 91, verse 14 to 16. Basahin po natin sa Tagalog. Magandang Balita Biblia, ito po ang nasasaad. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Praise God! Sa kanyang mga salita, tayo po ay sumandaling manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami nagsusumamo, kami ay nagpupurit nagpapasalamat sa iyong kadakilahan, kabutihan at katapatan. Pinupuri namin kayo at sinasamba, O Diyos, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang iyong mensahe, pagpalain niyo po ang bawat makikinig, pagpalain niyo rin po ako, Panginoon, kasihan niyo ako ng iyong banal na Espiritu upang sa ganon ma-share ko po ang kapahayagan na gusto niyo pong iparating sa bawat viewers namin, Panginoon. I give you praise, I give you glory and honor, O God. In Jesus' name, Amen. Muli, ang topic natin, God is on your side. Praise God. Sabi po sa English version naman, sa NIV, doon sa scripture na binasa natin, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him. For He acknowledged my name. Verse 15. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Last verse. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Ito po ay binanggit po sa New International Version po, no? Kaya nga, mga minamahal, God loves us so much. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kung kaya gusto niya na laging sumasa atin ang Panginoon. So napakahalaga po, no? Kung gusto natin ang Diyos ay laging sumasa atin, gusto rin po niya na lagi natin i-acknowledge siya. Gusto rin po niya na i-recognize natin siya. Upang sa ganon, sa buhay natin makialam ang Panginoon. Okay, sa dinami-dami ng minsan ay problema, minsan nababagabag na tayo, natatakot na tayo, punong-puno na tayo ng problema, sa sakit karamdaman, ay parang pakiramdam natin na hindi na tayo gagaling, pero alam niyo po, ang pangako ng Diyos sa atin ay mayroon tayong buhay na ganap at kasiyasiya. At ang gusto ng Diyos sa atin, kalooban niyang tayo ay malakas, kalooban niyang tayo ay mabuhay ng mahabang buhay, 120 years. At kalooban ng Diyos na kung ikaw man ay may sakit karamdaman, kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. It is God's will for you to be healed, kapatid. To be healed. Kaya nga, ito ang salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan ngayon. Kaya nga, ang tema po natin ngayon ay God is on our side because, number one, His protection is with us. Ang pag-iingat ng Diyos ay nasa atin. Sabi ko sa scripture, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him. Okay? Maliwanag po doon, mga minamahal. I will rescue Him. I will protect Him. Hindi po ba yung nagsasabi ng Panginoon that God, I will protect you.
I will rescue you. Yan ay gustong-gusto ng Panginoon. That's why, alam niyo po, magaganap po ang bagay na ito sa atin, pero may kondisyon naman. Sabi niya doon sa C, for He acknowledged my name. Yun yung kondisyon. Dapat po na i-acknowledge din natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sabi doon sa mga sumusunod na scripture, sa verse 1, sabi doon sa Psalms chapter 91, verse 1 hanggang sa mga sumusunod, sabi dito, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Praise God. Verse 3, sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay hindi ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasangalang pagkat siya ay matapat. Praise God. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay, wala kang takot sa araw mang dumating. Verse 7, sabi niya, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinarurusahan. Verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Verse 10, di mo abuting ikay mapahamak ni mararanasan kahit anumang uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Verse 13, iyong tatapakan kahit mga ahas at mga liyong mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. At muli, ang sabi doon sa verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanli. Dalawa po yung kondisyon doon upang tayo ay patuloy na ingatan, samahan, at pagtagumpayin ng ating Panginoon, walang agam-agam, walang takot. Sabi niya, maging tapat din tayo sa ating Panginoon. Bukod sa tayo magtapat sa ating Panginoon, iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanli. Yan yung kondisyon. Kilalanin din po natin ang Panginoon. So mga minamahal, do not fear. Because God is always on our side. If we acknowledge Him. And if we will acknowledge Him, His name. Alam niyo po, maalala ko po dun sa story dun sa Bible po, no? Sabi ng 2 bulag habang si Jesus ay paalis galing sa Jericho kasama ang kanyang mga disciple. At sumusunod ang napakaraming tao. Sabi ng 2 bulag, Lord, Son of David, have mercy on us. Alam niyo po, nire-rebuke sila ng napakaraming tao. At mas lalo nilang nakasan yung kanilang boses, Lord, Son of David, have mercy on us. At alam niyo po, narinig sila ng ating Panginoon. Nakuha nila yung attention ng ating Panginoon. At nagkaroon ng compassion sa Jesus para sa kanila. Dahil in-acknowledge nila ang pangalan ng ating Panginoon, alam niyo po, sabi ng Panginoon, hinawakan ng kanilang mga mata at sila ay gumaling. Nakaranas ng himala, nakaranas ng pagpapalang kagalingan. Praise God. Kapatid, if you acknowledge the Lord, God will protect you. In every way, sa anumang pamamaraan.
Kung ikaw ay baon sa utang, God will make a way. Tawagin mo lang ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon, sabi nga, God shall supply all our needs according to His riches in Christ Jesus. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, lagi natin tatandaan, God is on our side because His protection is always with us. God is with us. He is our Emmanuel. Amen po? Yan ang ating Panginoon. Pangalawa na gustong i-share sa atin ng Panginoon, God is on our side because His presence is with us. Ang presensya niya ay nasa atin. Anong sabi dun sa verse 15? Sa verse 15 sabi niya, He will call on me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. Ang ganda po. Ang kondisyon doon, sabi niya, He will call on me. Ang sinumang tatawag sa akin, sasagutin ko. Ano mang pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Tutulungan ko, ililigtas ko sila, pararangalan ko sila. Alam niyo po, ang pagtawag pala natin sa ating Panginoon ay may gantimpala tayo. May rewards. Hallelujah. Kaya saan pa tayo, kapatid? God is on our side because His presence is with us. Kaya nga mga minamahal, sa panahon ng circumstances, calamities, challenges, God is upon us. Amen? Hallelujah. Our God is still working in us, through us. Ang Diyos ay gumagawa sa buhay po natin. Sabi ng kanyang salita, sa panahon ng hilahin, andyan siya tumutulong. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, lagi nating alalahanin, God is moving. Ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ay kumikilos. Because He is with us. Hindi lang natin siya nararamdaman, kundi nararanasan din natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katapatan. Amen po? Hallelujah. God is with us. He is with you, kapatid. He is with me. Hallelujah. Praise God. Kaya hindi po tayo dapat matakot, mangamba, mabalisa, at aligaga sa maraming bagay kung tayo ay nape-pressure. Sa lahat ng panahon, sagot tayo ni Lord. Sagot ka ni Lord, kapatid. Kaya natin. Amen po ba? Hallelujah. God is all over us. Yung covering ni Lord ay nasa atin. Yung favor ni Lord ay nasa atin. Sa kanyang mga minamahal na, kung tayo ay mananatili sa Kanya, magtatapat sa Kanya. Kung noon, He performs miracles after miracles. From generation to generation, until now, kapatid, He is still doing miracles. And right now, I declare sa buhay mo, gagawa siya ng himala sa buhay mo. Maniwala ka lang at magtiwala ka lang sa ating pong Panginoon. Sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa negosyo, sa relationship, God is all over us, kapatid. I-acknowledge lang natin ang Panginoon. Call unto Him. Okay? Kaya nga nung si Jesus Christ, nakita niya si Jesus Christ, nakita niya si Jesus na parang multo. Pero sabi ng Panginoon, ako ito, huwag kang matakot. Kung kayo po yan, Panginoon, palakaran din po ninyo ako sa tubig. O lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Pero nung nakita niya na yung malakas na hangin, yung unos, bigla po siyang nawalan ng pananampalataya at dumating ngayon yung takot. At yan minsan ang nangyayari sa buhay natin. Then suddenly, may bigla nangyayari sa buhay natin. May nangyayari unexpected situation sa buhay natin. Minsan natatakot na rin tayo. Okay? Mga mahal natin sa buhay, minsan ay naipa-check up lang. Minsan ang iniisip na natin, mamamatay na. Dahil fear. Natatakot tayo, nangangamba na tayo sa maraming bagay. Kaya nga mga minamahal, God is saying today na huwag tayo mangamba at matakot, mag-alala. Sagot tayo nito. Amen po? Amen po ba? Do you agree po, mga minamalong kapatid sa Panginoon?
lagi nating alalahanin that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ang lumikha ng langit at lupa. He is the King of Kings, the Lord of Lords. So do not be afraid, kapatid. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong ma-disappoint. Ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Hallelujah! Praise God! Okay? Kaya nga, mga minamahal, pangatlong punto na gusto i-share sa atin ng Panginoon. God is on our side because His promises assures us. Okay? Ina-assure tayo sa pangako ng ating Panginoon. Anong sabi niya po doon sa verse 14 and 15? Kung babasahin po natin, 14, 15, 16, basahin po natin ulit. Sabi niya dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Pangako yun ng Panginoon. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan at gagantimpalan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuin nila aking kaligtasan. Ang dami pong pangako doon ng ating Panginoon. Pero ang ilang mga pangako dito sa atin ng Panginoon, makakaasa tayo. His promises assures us. Dahil ito'y sinabi niya. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sa Diyos natin iaasa ang ating kinabukasan, ang ating buhay. Kung may mga plano tayo, let God be our partner. Sangguniin natin ang Panginoon sa anumang balak natin. Sa Diyos may pag-asa tayo. Makakaasa tayo. Ito ay tiyak na tiyak. Ang tawag natin yan ay sure win. Kasi kapag ka nasa Diyos, nasa Panginoon po tayo, kahit kailan hindi po tayo magiging talunan. Dahil ang mga anak ng Diyos ay kasama sa parada ng tagumpay. Amin po. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, ako ay mananagumpay. Ako ay magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Claim it, kapatid. Believe it and receive it. Dahil Diyos ang nagsabi, Diyos ang nangako, ay talagang maaasahan po natin. Hallelujah. Na mapupulfill ang mga bagay na ito sa buhay natin. Pangako ng Diyos na mayroon tayong buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya may plano ang kaaway, pumarito ang kaaway para pumatay, mangwasak at manira. Pero pumarito ang Diyos upang tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ayaw ng Diyos na tayo pasakitan, na nasasaktan, na nalulungkot, nalulumbay. Gusto ng Diyos, masayang-masaya tayo. Kaya ang buhay mo, ang buhay ko, ang kaligtasan mo, kaligtasan ko, ang kinabukasan mo, kinabukasan ko, sa Diyos natin iasa, sa Diyos natin itiwala. Sapagkat sabi sa Scripture, sa dulo, sabi niya, with long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. Kaya sa Panginoon, magiging satisfied ang buhay natin. Hindi natin makikita ang kulang-kakulangan, kundi makikita natin ang gagawin at kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Maybe malaki ang problema mo, pero tandaan mo, kapatid, mas malaki ang Diyos na gagawa ng miracles ng himala sa buhay mo. Amen po? Okay? Therefore, delight ourselves in the Lord and He will give the desires of our heart. Sa Diyos natin ang hanapin ang kaligayahan. Ang lahat ng ninanasan ng ating puso, Siya ang tutulong sa atin, gagabay sa atin. Kaya saan pa tayo? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, sabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn it to the right
or to the left, sabi niya. That you may be successful wherever you go. Kaya mahalaga kapatid, focus lang tayo sa goal natin. At kung ano man ang gusto nating marating, lagi natin isama ang Panginoon. Hallelujah. Maliwanag po na mayroong salita na sinasabi ng Panginoon. Na sinasabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. And surely your goodness and love and mercy," sabi, "shall follow us all the days of our lives." We have the promises of God, kapatid. And this is the final authority of our life, ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay sagrado, kung anong sinabi niya, gagawin niya. So in times of trials, in times of difficulties, in times of problems, the promises of God assures us. Ang sabi ng Psalms chapter 23 verse 4, duman man tayo sa madilim na liwis ng kamatayan, wala tayong katatakutan, sapagkat siya ang ating kaagapay. Yung kanyang tungkod at pamalo, ating gabay at sanggalang. Grabe. Yan ang ating Panginoon. Sinabi ng Diyos pa sa Isaiah chapter 43 verse 1 to 3, "Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin." Sabi, "Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos." Praise God. Hallelujah. What the promises of the Lord. Na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. So God's words is forever true. Hindi yan nagbabago, kapatid. He is faithful to His promises. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi nga, heaven and earth will pass away, but by His word will still remain. Ang sabi pa sa kanyang salita sa Isaiah chapter 40 verse 8, "Ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman." Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ngayon, bilang pagwawakas, mga kapatid ko sa Panginoon, panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon, ang mga sinabi ng ating Panginoon. For what He said, He will do it. Gagawin ito ng Panginoon. Don't be afraid sa anumang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Face it with faith, with prayer and supplication, with thanksgiving, because God is on your side. Trust in Him. Amen po ba? Hallelujah. Sila Shadrach, Meshach at Abednego nga, itinapon sa pukul. Hindi sila natinag at natakot, pero iningatan at sinamahan sila ng anghel ng ating Panginoon. Hindi sila sumunod sa sinabi ni Haring Nebuchadnezzar na lumuhod sa rebultong ginto na kanyang pinagawa. Mas pinili nilang lumuhod at maglingkod at sumamba sa Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya kapatid, ang Diyos natin ay buhay. So ano mang ating pong mga pinagdadaanan, be strong, be courageous, and be faithful to God. Because God is always on your side, in our side. He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Amen po. If Christ is with us, and He is our shepherd, secure tayo. We are safe in the hands of God. Sa kamay ng ating Panginoon. Kailangan natin mapagtagumpayan ang anumang takot, pangamba sa buhay na ito. Wala pong mapapala ang takot at pangamba, kapatid.
Sapagkat gustong-gusto yan ng kaaway para to destroy us. To steal our joy, our hope, our peace. Yung ginagawa ng diablo eh. Kaya anumang sitwasyon, matapang na harapin ito, kapatid. Dahil kasama natin at kasangga natin ang Diyos. Amen po. Hallelujah. Magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah. Kaya kapatid, tayo po ay mawakas sa panalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami ay makalapit sa iyong banal na trono. Salamat, lumalapit po kami ng may pagpapakumbaba na kami, Lord, ay nagsisisi sa aming pong mga kasalanan. Patawarin po ninyo kami kung kami ay nag-iisip, nag-aalala, nag-iisip ng mga alalahanin, ng mga problema, na minsan ito ay nagkukos sa amin ng takot, pangamba, at minsan nawawala na kami ng pag-asa at magtiwala sa inyo. Patawad po, Panginoon. And right now, Lord, renew our mind, renew our heart. Hayaan niyo po, Panginoon, na mamuhay po kami. That we should live by faith. We walk by faith, not by sight. In the name of Jesus. Knowing, Lord, na nariyan kayo sa buhay namin. Sapagkat kayo ang nagsabi, call unto me and I will answer you. Hallelujah. Kumatok kami at kami yung pagbubuksan. Humanap kami at makakahanap kami. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kaya I declare sa buhay po ng mga viewers, sa mga nanood, nakinig, iba yung pagpapala, iba yung pabor ang iparanas niyo po sa kanila. Ang mga may sakit karamdaman na kanila po mga pinagdadaanan, nararanasan ngayon, I declare your divine healing touch, Lord, ay patuloy na mag-manifest sa kanila right now from head to toe. In Jesus' name, nire-rebuke ko po, Panginoon, ang pagtaas ng kanilang mga BP right now. We call it normal, 120/80 in the name of Jesus. Yung blood sugar nila normal, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Because their body is your temple, Lord. Protect them, guide them, Lord, in the name of Jesus. And I declare that we are more than conquerors. We are triumphant in the name of Jesus, our Lord and Savior. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagliligtas. Salamat sa mahabang buhay. Salamat sa masayang buhay. At salamat, Panginoon, sa iyong kalwalhatian. Patuloy namin mararanasan ang iyong makapangyarihang trono. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.